Papuring awit nito, mga minamahal, ay makapagbigay lugod at luwalhati sa ating mapagpalang Diyos sa matamis at makapangyarihang pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa mga oras nito, minamahal, tayo po ay dadako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa, ang ating pangangaral po ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At tayo po ay sama-sama, mga minamahal kong manalangin upang ating pong mga minamahal makamtan ang paglalangis ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tayo po ay manalangin sa oras nito. Hallelujah! Praise the Lord! Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang namin ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power. There is hope. There is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee, O God. We trust in Thee. There is Jesus. Leading prayer for beloved Honorable Pastor. Anoint Thy words, Lord. Hallelujah. Put Thy words in my mouth, O God. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ang naming ginagapos, ay lahat ng demonyong hadlang, mga pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway. Cast out right now, and bind up of darkness. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin at luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At minamahal bago pang lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect. Our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Will B. Estrada Almeda, the intimate prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, their beloved children, whole blessed Almeda family, minamahal mga anak at tapot manugang ng ating mga pastor na patuloy pong kinakasangkapan ng Panginoong Hesus upang maging katuwang ng ating mga magulang sa Panginoon sa pangangalaga ng kanyang banal na gawain, minamahal. At magandang gabi po, minamahal, sa inyo pong lahat. At puso po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Patuloy po ninyong pagsubaybay sa banal na programa, banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, Jesus Miracle Hour, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po yung gabi-gabi po natin isinasagawa, mga minamahal, mula araw ng Lunes hanggang araw ng Linggo. Alas 7 ng gabi tayo po yung nagsisimula at tayo po ay natatapos alas 8 po, mga minamahal ko ng gabi. At pleasant evening po, minamahal, sa lahat po ng ating minamahal na mga kababayan, buong Luzon, buong Visayas at buong Mindanao, dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, mga minamahal, Western Mindanao, sa lahat po ng ating mga beloved Muslim brothers po, mga minamahal, at ilan po natin sa mga Muslim na mga kapatiran na tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, nananampalataya, mga minamahal, ng kaligtasan ay nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Isang dakilat biyaya at pagpapalat pribilehiyo po para sa amin ang makasama kayo, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ilalim ng ministeryong ito. Sa lahat po ng ating minamahal na mga kababayan, mga minamahal in abroad, sa lahat ng ating OFW na mga kababayan, mga seafarer po, mga minamahal na patuloy pong tinitiis ang lungkot, mga minamahal na malayo sa mga mahal sa buhay, at ang Diyos po ang magpala sa inyo at malaking tulong po. Minamahal ko ang ating live streaming at sila po yung nakakapanood ng ating banal na programa. Sa lahat ng ating mga kapatiran sa dako ng Cambodia, minamahal, gawain po natin sa dako ng Cambodia, sa dako ng Milan, Italy, minamahal, sa dako ng Australia, at maging sa dako ng Singapore, sa dako ng China, sa dako ng Taiwan, sa dako ng Kuala Lumpur, mga minamahal, at maging sa dako ng Saudi Arabia po, mga minamahal, sa dako ng Hong Kong, sa ating mga kapatiran, sa dako ng Taiwan, at sa dako ng New Jersey po, minamahal, beloved Brother Robert Beltran, sa kanya pong pamilya, sa kanya pong buong sambahayan, at beloved Nanay Nimpa, mga minamahal, Sibilia, at ganoon din naman po, mga minamahal, sa dako po ng Calgary, beloved Kuya Eric, mga minamahal, pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Sa dako ng Grand Ferry, mga kapatiran po natin, mga minamahal ko, na pinagpala ng Diyos at patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At tayo po'y dumako po, minamahal, sa pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Kristo, na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa, ating pong handa, ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ang ating pong mga sarili, mga minamahal, at higit sa lahat ng ating sarili sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Let's talk about the topic, sanctification, the work of the Holy Spirit.
yung word na sanctification, mga minamahal, ay likha o gawa ng banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. That is the work of the Holy Spirit, and no one can be sanctified not unless the Holy Spirit is with him. Amen? Maliban ng banal na espiritu ay sa kanya, ay hindi po niya mararanasan, mga minamahal, sa kanyang buhay yung word na sanctification. Ang word na sanctification sa Tagalog ay pagpapakabanal. Ito po ay gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So ang nais ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo po ay pakabanalin sa ating puso, sa ating isip, sa pangloob nating anyo, at maging sa panglabas nating mga anyo. Sapagkat sabi ng Biblia, without peace and holiness, mga minamahal, without which no man shall see the Lord. Maliban ng tao ay magpakabanal, maging banal, lumakad ng may kabanalan, mga minamahal, ay hindi po niya makikita ng mukhaan ang ating mahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Sabi ng banal na Biblia, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay banal, amen, kaya't nararapat na tayong naglilingkod sa Kanya ay lumakad, minamahal, ng mayroong pong kabanalan. At ating pong pag-aralan ang banal na Biblia, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkain ng ating kaluluwa. At ang natatanging layunin ng banal na programang ito ay upang ipaunawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa Kanyang mga pinili, sa Kanyang mga lingkod, sa Kanyang mga anak. So ang sabi ng Biblia, mga minamahal, yung word na sanctification is the work of the Holy Spirit which the child of God is separated from sin unto God. Ito pong tinatawag na mga minamahal sanctification, ito po mga minamahal ay gawa, mga minamahal, ng banal na espiritu sa buhay natin. Kaya napakahalaga po na ang espiritu ng mahal na Panginoon ay manahan sa atin, manahan sa Kanyang mga lingkod. Sapagkat ang espiritu ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ito po ang gumagawa sa buhay ng tao upang ang tao ay maging banal at kaaya-aya sa ating mahal na Panginoon. Basahin muna natin, mga minamahal, 1 Peter. 1 Peter chapter 1 verse 15 after verse 16. Amen. Sabi ng banal na Biblia, "Be ye holy, for I am holy." Sabi ng salita ng Panginoon, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ito po yung main purpose, main reason why we need to be holy and be sanctified in the sight of the Lord, dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay isang Diyos na banal. Amen? Pamumuhay ng may kabanalan. Ito po ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat hindi natin makikita ng mukhaan ang ating mahal na Panginoon not unless na tayo po ay maging banal sa Kanyang banal na harapan. Kaya nga sabi ng banal na Biblia, kung hindi mo makikita ang mahal na Panginoon, hindi ka makakapasok sa Kanyang kaharian. Sapagkat ang sino mang makakapasok sa kaharian ng mahal na Panginoon, ang siya lamang makakakita sa ating pinakamamahal na Panginoon. So ang nais ng mahal na Panginoon, kung nais mong makita ng mukhaan ng ating dakilang Diyos, ang gusto ng Panginoon, tayo po'y lumakad ng may kabanalan. Kaya kung nasaan, mga minamahal, ang pamumuhay na may kabanalan, na andoon ang Espiritu ng mahal na Panginoon. So sanctification is the work of the Holy Spirit by which the child of God is separated from sin unto God. At ang sabi dito, is enabled to love God with all thine heart. Tayo po ay, mga minamahal, tuturuan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon na umibig sa mahal na Panginoon ng buong puso, mga minamahal, sapagkat sabi pa nga, mga minamahal, maraming bagay ang iniibig ng tao ngayon. Sabi ng banal na salita ng mahal na Panginoon, "On the last days, man shall be lovers of money, man shall be lovers of pleasure, man shall be lovers of themselves more than lovers of God." Kaya nga, sabi ng Biblia, through the Holy Spirit, mga minamahal, tuturuan tayong umibig sa mahal na Panginoon ng buong puso po, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos. Bubuksan ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu, ang ating isip, bubuksan ng banal na Espiritu ang ating puso, at tuturuan tayong umibig sa ating pinakamamahal na Panginoon ng buong puso. That is the work of the Holy Spirit.
Mga minamahal, sanctification is a Christian teaching about how God transform a person, making them fit for the holy purpose. Ito po yung word na sanctification. Atin pong binibigyan ng definition po. Yung salitang sanctification, that is pagpapakabanal. Sabi rito, is a Christian teaching. Ito po ay turo, mga minamahal ng mga mananampalataya. A Christian teaching about how God transform a person. Ito po ay turo, ito po ay aral, gawa ng banal na Espiritu na itinuturo sa iglesia, mga minamahal, kung papaanong ang Diyos, mga minamahal, ay kayang baguhin ang isang tao and making them fit for a holy purpose, mga minamahal. Ang layunin, bakit tayo minabago, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sapagkat tayo po ay gagamitin ng Diyos, mga minamahal, sa banal na layunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya tayo po ay nililinis ng Diyos, tayo po ay kinoconsecrate ng Diyos, pinupurify ng ating mahal na Panginoon. That is the reason why, mga minamahal, na tayo po ay linilinis ng mahal na Panginoon. Tayo po ay hinuhugasan ng Diyos. Tayo po ay tinutuwid ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po ay magamit, mga minamahal, for His holy purposes. Magamit tayo ng ating mahal na Panginoon para sa Kanyang banal na layunin. Siyempre, hindi siya gagamit, mga minamahal ko, ng mga taong hindi niya kinalulugdan. Hindi siya gagamit kakasangkapan ng mga tao na hindi po maging banal sa Kanyang harapan. Kaya nga po, mga minamahal, ang sino mang ginagamit ng Diyos ay lilinisin muna sila, huhugasan muna sila, itutuwid muna sila, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon before na sila'y gamitin sa banal na paggamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya wag po tayong magtataka bilang Kristiyano, nariyan ang pagtutuwid ng mahal na Panginoon. God's purpose is to make us holy, make us, mga minamahal, pure para po sa Kanyang holy purposes. Kaya magpasalamat tayo sapagkat isa po yan sa mga tanda na mayroon pong layunin ang mahal na Panginoon upang tayo po'y Kanyang gamitin sa Kanyang banal na ubasan, mga minamahal. Ang sabi rito, sanctification is the act of the Holy Spirit to purify and alienated, mga minamahal, as from sin. Ihiwalay tayo, mga minamahal, sa kasalanan. Yun po ang trabaho ng banal na Espiritu. Tayo po'y ginagawang banal, mga minamahal, we are sanctified, we are consecrated. Ang purpose ng mahal na Panginoon is to alienate us from sin. Ihiwalay tayo sa kasalanan, sapagkat ayaw ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na tayo po'y namumuhay ng matuwid, at the same time ay namumuhay tayo ng makasalanan. Hindi po yun nais ng ating mahal na Panginoon. So para magamit tayo ng Panginoon, linilinis tayo ng Diyos, hinuhugasan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. That is the act of the Holy Spirit, making us purified, making us cleansed, and alienated us from sin. The act of consecrating apart for holy purposes. Ang layunin nito ay para sa banal na layunin ng ating mahal na Panginoon. Kaya makita mo, ang ating mahal na Panginoon are very concerned regarding sa paglilinis po, mga minamahal. Even in the time, mga minamahal, of our beloved Jesus Christ in the Holy Temple, nung makita ng mahal na Panginoon, ang templo ay marumi. Nung makita ng mahal na Panginoon, ang templo ay ginagawang, mga minamahal, palitan ng pera. Ang templo, mga minamahal, ay ginagawang bintahan ng kalapati, which is the temple, that is the house of prayer, that is the house of worship. Pero nung makita ng mahal na Panginoon na parang binababoy ng mga tao sa kanilang kapanahunan ang templo, na dapat sana ay templo ay bahay panalanginan, na dapat sana ay templo ay bahay ng pagsamba sa ating mahal na Panginoon, pero ang mga tao, ang ginawa nila ay ginawa nilang palitan ng pera, mga minamahal, ginawa nilang bintahan ng kalapati. Basahin natin ang Biblia from the book of Matthew chapter 21 verse 10. Up to verse 13, makita po ninyo dito, mga minamahal, yung godly anger ng mahal na Panginoon, yung makadiyos na galit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po siya natuwa, hindi po siya nalugod sa kanyang nakita. Ang sabi sa verse 10, at nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ay nagkagulo ang buong bayan na nagsasabing, sino kaya, mga minamahal, sino kaya ito? In verse 11, at sinabi ng mga karamihan, ito'y ang propeta, si Jesus na taga Nazaret, na taga Galilea. Sila po ay nagkagulo sa kanilang nakita sapagkat dumating ang ating mahal na Panginoon.
sa verse 10, at pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat ng mga nangagbibili at nangamimili sa templo at ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. 13, at sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, datapwat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. Amen? He was offended, mga minamahal, sa kanyang nakita, sapagkat hindi po niya ini-expect, mga minamahal, na ang bahay ng Diyos, ang templo ng Diyos, ay gagawin nilang, mga minamahal, bintahan ng mga kalapati at palitan ng pera. Kaya nung makita niya ito, mga minamahal, kanya pong itinaboy. Amen? Kanya pong, mga minamahal, tinaboy ang mga nagbebenta ng mga kalapati, ang mga lamesa ay kanyang binaligtad, ipinakita ng mahal na Panginoon kanyang galit. At ang sabi niya, mga minamahal, nasusulat, amen, ang aking bahay ay bahay panalanginan. Amen. This is the house of worship, the house of prayer, mga minamahal. Ngunit ginawa po nila itong bintahan, mga minamahal ko, ng sari-saring mga bilihin, mga minamahal, naging lungib ng mga tulisan. He was offended. So makita mo, kahit po sa literal na templo, mga minamahal, ay napaka-concern ng ating mahal na Panginoon regarding sa paglilinis. Regarding, mga minamahal ko, sa paglilinis. Ganon din naman po sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Before tayo maging karapat-dapat na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang, mga minamahal, amen, makapasok sa kaharian ng ating mahal na Panginoon, dito pa lamang sa lupa ay itutuwid na tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Meron pong mga chastisement ng Diyos, meron pong mga paalala, meron pong mga pagsaway, meron pong pagtuwid, meron pong pagtuturo ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya. Wala pong exempted dito, minamahal. Kahit po kaming mga preachers, kahit po ang mga manggagawa, kahit po, mga minamahal, maging ang mga beloved children, ang mga anak ng ating kagalang-galang na pastor, kapag sila po yung nagkakamali, merong Diyos na nagtuturo, merong Diyos na nagtutuwid, merong Diyos na nagpapaalala, merong Diyos na nagsasaway. Ang purpose ng mahal na Panginoon upang tayo po, mga minamahal ko, ay maging kaaya. Gusto ng Panginoon i-transform tayo, baguhin ang ating isip, baguhin ang ating puso, mga minamahal. Tayo po'y maging banal at kaaya-aya sa banal na harapan ng mahal na Panginoon upang tayo po'y magamit ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na layunin. Amen? Sapagkat tayo ang gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon, lalong-lalo na sa paghahayag ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo ang gagamitin para po mapangalagaan ng Iglesia ng Diyos. Tayo ang gagamitin ng mahal na Panginoon para maipangaral ang kanyang mga banal na salita. Tayo po ang magiging patutuo. Tayo po ang magiging patunay. Tayo po ang magiging prueba. Tayo po ang magiging ebidensya. Tayo po ang magiging, mga minamahal, witness, amen, sa kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya inward and outward appearance, hinuhugasan tayo ng Diyos. Inward and outward appearance, nililinis tayo ng Panginoon. Inward and outward appearance, inaayos tayo ng Panginoon. Riniretoke niya yung mga bagay na dapat retokehin. Inaayos niya yung mga bagay na dapat ayusin sa buhay natin. Rinirepair ng mahal na Panginoon ang mga bagay na dapat i-repair sa buhay natin to make us worthy, to make us holy. Mga minamahal, gawin tayong kaaya-aya sa kanyang banal na harapan. Kaya bilang anak ng Diyos, huwag tayong magdadamdam kung tayo sinasaway. Huwag tayong magdadamdam kung tayo po'y tinuturuan. Huwag tayong magdadamdam kung tayo po'y didisiplina. Sometimes ginagamit niya yung kanyang mga banal na salita. Rinirebuke tayo ng mahal na Panginoon. Sometimes ginagamit niya yung kanyang mga ngaral. Rinirebuke tayo ng mahal na Panginoon. Lalong-lalo na kung tayo po ay lumalakad, mga minamahal ko, ng labag sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay lumilihis, mga minamahal, sa tamang landas. Mayroon po akong naalalang isang testimony ng ating mga kapatiran, mga minamahal, every time na siya po, mga minamahal ko, ay nagkakasala, nananaginip siya pagkagabi. Sa kanyang panaginip, mga minamahal, lumalakad siya sa matuwid na daan. Mga minamahal, at kapag siya po ay lumiliko sa kaliwa, lumiliko sa kanan,
Meron pong malaking kamay na tumatapik sa kanya upang siya itulak, mga minamahal, sa matuwid na daan. Kapag siya liliko uli, mga minamahal, sa kanan, liliko siya sa kaliwa, nakikita niya sa kanyang panaginip, merong malaking kamay na tumatapik sa kanya. Siya po'y nagtatanong, mga minamahal, mahal na Panginoon, anong ibig sabihin sa aking panaginip? Mga minamahal, ang Diyos ay nagbigay ng mensahe sa kanya. Ang sabi ng mahal na Panginoon, anak, ayaw kong kayo'y lumihis sa maling daan sapagkat kayo'y mapapahamak. Ang aking pag-ibig ay totoo, ang aking pag-ibig ay sakdal. Yun po mga minamahal. Kaya minsan tinutuwid tayo ng mahal na Panginoon. Ang pagtutuwid, ang pagdidisiplina ng Panginoon, mga minamahal, it feels not comfortable. Hindi po komportable para sa atin, mga minamahal. Ngunit in the end, ito po ay makakabuti para sa atin. So makita mo, even in the literal temple, mga minamahal, masyado pong sensitive ang Diyos. Masyado pong concern ang mahal na Panginoon. Dinumihan nila ang templo ng Diyos. Kaya ito'y nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, 1 Corinthians chapter 3, verse 16 and verse 17. Mga minamahal, following verse. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Amen? Sa English po, mga minamahal, sabi ng Bible in English, know ye not that ye are the temple of God. So sabi ng Biblia, tayo ang templo ng ating pinakamamahal na itong ating physical na katawan. That's why pinipreserve natin ito. Mga minamahal, sinusuotan natin ito ng damit ng merong pong kabanalan sapagkat ang katawang ito ay templo ng Panginoon. At ang sabi ng Biblia, hindi lang po ito templo ng Panginoon, dito po nananahan sa atin ang Espiritu ng ating pinakamamahal. Know ye that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. Nananahan sa atin ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos, mga minamahal, ito po ay patunay na tayo po ay mga anak ng ating mahal na Panginoon. If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Ano pong sabi sa Tagalog, mga minamahal? Sa verse 17. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito, mga minamahal ko, ay kayo. Amen? So, ang literal temple, yung point po natin dito, kung ang literal temple ay nililinis ng Diyos, ang literal temple, mga minamahal, sinaway ng mahal na Panginoon, ang mga taong parang binabastos nilang templo ng ating mahal na Panginoon. Kagaya ng sinabi kanina, mga minamahal, the temple of the Lord is the house of prayer, a house of worship, pero ginawa nilang bintahan, mga minamahal, at naandoon ang mga mamimili at naandoon ang mga nagtitinda. Ginawa nilang lungib ng tulisan, ng mga tulisan. Ang templo, hindi nalugod ng mahal na Panginoon. So sabi ng Biblia, because, mga minamahal, we are the temple of God and the Holy Spirit dwelleth in us. Ang ibig sabihin ng mahal na Panginoon, nais niya na pakalinisin din natin ang templo ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y lumayo sa anumang kalikuan, lumayo sa anumang kasamaan, sapagkat ang kalooban ng Panginoon ay maging banal tayo at maging kaaya-aya. 2 Corinthians chapter 7 verse 11. Ano pong sabi ng Bible? Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan. So, yan pong ang punto por punto. Yan ang nais ng mahal. Taglay natin ang pangako. Ano pong pangakong ito? Ang buhay na walang hanggang. Mga minamahal, yan po ang pangako ng mahal na Panginoon. At ang pangakong iyaan ng Diyos, ito po'y ating pinangahawakan na darating ang araw, ang pangakong ito'y mapapasa atin. As of now, mga minamahal, wala pa po sa atin. Hindi pa po natin tiyak kung atin na ba ang pangakong ito. Ipinagtatrabaho po natin ito. Para ang pangako na sinasabi, mga minamahal, mga minamahal, Book of 2 Corinthians, chapter 11, ay maging atin. Maging atin po, mga minamahal. Ito po yung pangako ng mahal na Panginoon. Ang buhay na walang hanggan. Ang bagong langit
at ang bagong lupa, ang bagong Jerusalem. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ang bagong langit at ang bagong lupa, kung saan doon kayo mananahan magpakailan-kailan pa man. At sa inyong pananahan doon, makakasama ninyo ang Panginoon sapagkat siya ang inyong magiging Diyos at kayo ang kanyang magiging mga anak. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, nasa ating puso. Ito po'y ating pinapakaasam-asam, mga minamahal. Ito po'y nagbibigay sa atin ng inspirasyon, yung pangakong ito ng mahal na Panginoon. Because we believe that God is faithful in all His promises. Kaya nga po, buong puso tayong nagtitiwala, nananampalataya. Sabi ng banal na Biblia, ang pananampalataya, ito po'y patungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kagaya ng pangako ng mahal na Panginoon, hindi natin nakita ang pangako ng Diyos, pero nananampalataya tayo na ang kanyang pangako ay totoo at darating ang isang araw ang pangakong ito, mga minamahal, ay ating matatanggap. Kaya nga, yamang taglay natin ang pangakong ito, mga minamahal, sabi ng Biblia, magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan. Lahat ng karumihan, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, yan po ay kasalanan sapagkat ang makakapagbigay dungi sa ating puso at sa ating kaluluwa, that is filthiness, mga minamahal, filthiness of this word, kasalanan, karumihan. Mga minamahal, ang kasalanan, ang unang-unang nakapagbibigay dumi sa ating puso, sa ating isip. Magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan. Ano bang karumihan? Kaya nga nais ng mahal na Panginoon, lumayo tayo sa kasalanan, mga minamahal. Amen? Mga kasalanan, karumal-dumal na mga bagay, mga minamahal na hindi kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dapat malaman natin ano ba ang mga bagay na kalooban ng Diyos at ano bang mga bagay na hindi kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman, mga minamalat ng Espiritu, at pakasakdalin natin ng may kabanalan, mga minamalat sa takot sa Diyos. Ano pong sabi ng English version po? Sabi ng Bible, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh, filthiness of the word, filthiness of the flesh, filthiness, mga minamahal, of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Ito po ang gusto ng mahal na Panginoon, perfecting holiness. I-apply natin yung perfection regarding sa holiness, mga minamahal, na meron pong takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sa panahon natin ngayon, napakaraming mga taong wala ng takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At yung takot na nasa puso ng tao, that is also the work of the Holy Spirit. Kung paano yung word na sanctification ay work of the Holy Spirit, ganon din po yung fear, yung godly fear na nasa puso, mga minamahal, ng bawat isa, ng bawat mananampalataya. Sapagkat sa ating panahon ngayon, napakaraming mga taong walang takot na sa ating mahal na Panginoon. Kaya kahit anong kasalanan ay kanilang ginagawa, that is because, mga minamahal, of lack of fear. Wala na silang takot. Mga minamahal, hindi lang po kulang. Talagang wala na po silang takot. Papatayin ng tao, mga api, mangdadaya, mga ngalunya, makikiapid, mga minamahal, amen. Dahil ang tao ngayon ay wala na pong takot, mga minamahal, maging ang mga kababaihan, dahil walang takot sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen. Sila po ay, mga minamahal, boldly, hayagan na po nilang ipinapakita yung pagiging immoral, maging sa kanilang pananalita. Sila po ay napaka-immoral na po sa kanila pong pangdadamit. Kaya makita mo ngayon, mga minamahal, ang mga kababaihan ay nagsusuot na po ng mga malalaswang mga minamahal pananamit. At ito po ay nagkukos, mga minamahal ko, ng physical seduction. Nagiging seductive sila, mga minamahal, at maraming mga kalalakihan ang nagkakasala. Kaya sa sobrang immoral na ng isip ng tao, dahil sila po wala na pong takot sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So ito po ang nais ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sa book of 2 Corinthians chapter 7 verse 1, ano pong sinabi, mga minamahal, sa huling talata? Sabi ng Biblia, pakasakdalin, mga minamahal, ang kabanalan sa takot sa Diyos. Amen? Perfecting holiness
in fear in the Lord, mga minamahal. Gusto ng mahal na Panginoon maging perpekto tayo sa paglilingkod. Pakasakdalin natin ang kabanalan. That is word sanctification. Pakasakdalin natin ang kabanalan. Word sanctification, in other words, that is perfection in holiness, mga minamahal. Pakabanilin natin. Pakalinisin natin ang ating mga puso, ang ating isip, upang sa araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y handang sasalubong sa Kanya. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, darating ang ating mahal na Panginoon katulad ng isang magnanakaw. Amen. At sa kanyang pagdating, mapalad yung alipin na madatnan ng Panginoon na gumaganap ng mga bagay na iyon. Kaya't kung dumating ang mahal na Panginoon, make it sure na malinis ang ating puso. Kung dumating ang mahal na Panginoon, tiyakin natin na tayo po'y kaaya-aya, tayo po'y banal, tayo po'y dalisay, tayo po'y sakdal, tayo po'y walang bahid ng kasalanan. Sapagkat sabi ng Biblia, kapag dumating ang mahal na Panginoon na hindi po tayo kaaya-aya, ang puso natin ay marungis, mga minamahal, at tayo po'y hindi lumalakad ng may kabanalan. Tayo po, mga minamahal ko, ay may iwan sa pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dalawang babae, mga minamahal, lang nasa gilingan, iiwan ng isa at kukunin ng isa. Dalawang lalaki, mga minamahal, ay nasa bukirin, kukunin ng isa at iiwan ng isa. So sabi ng banal na Biblia, ang may iwan, yung mga taong hindi lumalakad ng may kabanalan. Ang may iwan, yung mga taong hindi lumalakad ng matuwid sa paningin ng Panginoon. Ang may iwan, yung mga taong hindi po pinapahalagahan ang salita ng Panginoon regarding po sa salitang kabanalan. Kaya nga po tayo po'y lumalakad ng may kabanalan, inward and outward appearance. Tayo po'y lumalakad ng banal at kaaya-aya sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po sa loob ng iglesia, maging sa ating mga opisina. Ipinapakita natin, mga minamahal, sa ating mga kababayan, sa ating mga co-office mate, na ina-apply natin ang kabanalan not only inside the church, but also, mga minamahal, outside the church. Sa opisina, sa mga paaralan, maging mga minamahal, mga public places, ipinapakita natin, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, ay dedicated regarding po sa word na sanctification, regarding po sa mga minamahal perfection of holiness. Tayo po ay, mga minamahal, determinadong sumunod sapagkat ito ang kalooban ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ephesians chapter 4 verse 30. Napakahalaga na tayo po ay mapuspos ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Kagaya ko ng sinabi kanina, that is the work of the Holy Spirit. Sanctification is the work of the Holy Spirit. Kapag hindi tayo mapuspos ng banal na Espiritu, mga minamahal, no one can be sanctified not unless the Holy Spirit is within Him. Sabi ng 30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagtubos. Sa English, mga minamahal, ano pong sabi ng Biblia? Engrave not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Amen? So Holy Spirit, that is the seal of our redemption. Holy Spirit, that is approval of our salvation. Yung banal na Espiritu, ito po'y pagpatunay na ikaw ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. To prove that the Holy Spirit is within you, makikita po, mga minamahal, ito sa ating pong pamumuhay. Amen? Kung tayo po'y namumuhay ng may kabanalan, namumuhay tayong may malinis na puso, may banal na takot sa ating mahal na Panginoon, then, mga minamahal, we are totally confirmed. Mga minamahal, ng Holy Spirit ay nananahan nga sa puso at sa isip natin. Patunay ng Espiritu ng Panginoon ay sumasa atin. Kaya't napakahalaga na tayo po, mga minamahal ko, ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa ating paglapit sa ating mahal na Panginoon, amen, tatanggapin natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At kapag tanggapin natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, mapapatawad ang ating mga kasalanan. At kapag mapatawad na ang ating mga kasalanan, tatanggapin natin ang gasa ng banal na Espiritu Santo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kapag makatanggap natin mga minamahal, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo sa buhay natin, mga minamahal, makikita po natin yung pagkilos ng Espiritu ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Magkakaroon tayo ng banal na takot, pag-ibig sa ating kapwa, mga minamahal, ang puso natin ay mapupuno ng pag-aasam, mga minamahal, sa paglakad ng may kabanalan, dahil yun ang kalooban
ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Kaya sa oras nito, mga minamahal, tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo bilang Diyos, Hari at ating dakilang tagapagligtas. Ang biyaya at pagpapala ng mahal na Panginoon ay sumagana po, minamahal, sa mga buhay natin. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Ipikit po ninyo ang inyong mga mata para po sa ating minamahal na mga kababayan, ating po mga taga-subaybay, mga minamahal na hindi pa po naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa aking panalangin, sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan, nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan, mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpalang mo pangalan Kristo Jesus, kabagan mo po ang aming mga kababayan na tumanggap sa iyo. Isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanilang buong sambahayan. Iligtas mo sila, mahal na Panginoon. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala at mapaglingkuran ka. Maghimala ka sa kanilang mga buhay sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ating mahal na Panginoon. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una, minamahal, ay pananampalataya. Napakahalaga na tayo po'y dumalo sa gawain ng Panginoon upang palagi tayong makapakinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Ang pangalawa, mga minamahal, is godly repentance and earthly devotion unto God. Buong pusong pagsisisi. Pagsisising mula sa ating mga puso at hindi lamang mula sa ating mga labi. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. At ito po ay isinagawa ng mahal na Panginoon doon po sa Jordan River, mga minamahal, at siya po ay pumunta kay John the Baptist at si John the Baptist ang nagbautismo sa kanya. Mga minamahal, siya po ay ilinubog sa tubig. That is requirements of salvation. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Ang biyaya at pagpapala ng mahal na Panginoon ay sumagana po sa ating lahat. At para po sa ating pong mga minamahal na mga kababayan na patuloy mo amantabay sa ating banal na gawain, hanapin po ninyo ang ating pong mga designated address na ating ipina-flash sa ating screen, mga minamahal. Meron po tayong mga address, mga minamahal, na nakasulat dyan sa ating pong iba't ibang mga outreach, at inyo pong hanapin ang banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kung hinahanap po ninyo kapayapaan, ang hinahanap po ninyo kagalakan, ang hinahanap po ninyo pagbabago ng buhay, kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng mga problema, ang hinahanap po ninyo, mga minamahal ko, ay ang Diyos na makapangyarihan. Nandito po yan sa gawain ng Jesus.